Agad na bumaliktad sa lupa ang mga yun habang hawak ang leeg na bumubulwak ang dugo hanggang sa bawian ng buhay ang mga ito. Mga kabagis, umpisan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Libre lang yan. Salamat. Nang masaksihan nyo ng mga bangkilan, halos hukayin ng mga yun ang lupa dahil sa pagwawala, dahil sa pangyayari. Natigilan ng mga bangkilan sa pag-atake at nakapalibot lang ang mga ito sa kanila na nag-aangil at halos tumulo na ang mga laway sa bibig dahil sa galit. Nagtitinginan ng mga yon sa isa't isa dahil sa tumataas na ang presensya ng dalawa. Maya-maya, muling nagsalita nun ang isang bangkilan na kumakausap sa kanila. Minsan na kaming nakaramdam ng ganyang presensya at nakaharap ang may mga tangan nito. Sabihin nyo, kasama nyo ba ang dalawang taong sinasabi ko? Kinatatakutan sila ng aming angkan dahil sa pambihirang lakas nila at bilang kapalit para buhayin nila kami, isinuko namin sa kanila ang aming gabunan para kanilang maging alalay lamang. Sinasabi ko to, di dahil natatakot na rin kami sa inyo. Sinasabi ko to dahil di namin maintindihan ang nangyayari dito. Wika ng bangkilan. Kung sino man yung Poncio Pilato na sinasabi nyo, di namin sila kilala. Tsaka di nyo naiintindihan ang nangyayari? Simple lang, katapusan na ng inyong angkan. Seryosong wika ni Bagwis. Dalawa pa lang sa amin ang napapatumba nyo. Akala nyo naman tagumpay na kayo. Salita ng bangkilan. Hanggat may nakatayo pa sa aking angkan, ang buhay nyo ay walang kasiguraduhan. Dagdag pa nito. Matapos nung magsalita, kisap matang pumalibot ang mga ito sa kanila. Tignan natin kung makapagyabang pa kayong dalawa matapos tong gagawin namin sa inyo. Wika ng bangkilan. Kasunod ng pag-atake ng mga ito ng sabay-sabay sa kanilang dalawa. Panay lang naman ang pagsalag na ginagawa nun ni Dakila habang naghihintay ng magandang tiyempo si Bagwis. Ngunit napakarami ng umaatake sa kanila, kaya di nila magawang gantihan ng atake. Maging si Bagwis kasi noon ay nananalag din sa mga umaatake sa kanya. May mga sumusuwag, sumisipa at kumakalmot sa kanila. Dahil sa dami noon, nagawang makalmot ng isang bangkilan sa pisngi si Bagwis. Gumuhit sa mukha niya noon ang tatlong kuko ng bangkilan na lumikha ng di gaanong kalalim na sugat naman. Ngunit ramdam pa rin niya ang hapdi nito. Nagkakagalos na din siya noon sa binti dahil sa pagsalag niya sa mga sumusuwag na mga baboy ramo sa kanya. Habang si Dakila naman noon patuloy lang sa pagsalag sa atake ng mga nilalang. Maya-maya pa tumigil ang mga ito habang nagsasabi ng, "Ano? Kaya nyo ba? Kaya nyo ba?" Kung yan lang ang kaya nyong gawin, wala kaming dapat alalahanin. Malaya namin kayong papaslangin sa lugar na ito. Salita ng pinakamataas sa lahi ng bangkilan. Magsaya na kayo hanggat nakatapak pa kayo sa mundong ito. Ang halakhak nyo ngayong gabi, ang huli nyong kasiyahan na mararamdaman. Tugon naman ni Bagwis ng matibay. Kasunod nun ay tinawag niya ang apoy gamit ang tabak at kaagad yung nagliyab. Tol, Dakila, mas maganda kung gaganti ka ng pag-atake sa kanila. Dadaragin ka lang ng mga yan. Kung hahayaan mo lang na ang atake nila ay sasalagin mo. Uwi ka ni Bagwis kay Dakila. Pagtugo ni Dakila, ibinalik niya sa dating anyo ang tabak.
Sinubukan niya noon kung kaya niya bang gawin ang ginagawa ni Bagwis sa kanyang sandata, ngunit hangin ang tinawag niya sa pagkakataong yun. Subalit batid niyang walang nangyari, kaya inisip niyang tanging si Bagwis lang ang may kakayanang tumawag ng elemento ng kalikasan gamit ang tabak. Ngunit nang iwas-iwas niya ng bahagya ang kanyang tabak, kasabay nun ang bahagya ding pag-ihip ng hangin. Ngunit nagsitalsikan kasino ng mga tuyong dahon kung saan nakatapat ang kanyang tabak na kanyang iwinasiwas. "Huwag niyo kaming sindakan! Gamit ang mga sandata niyo, mga bata! Marami na kaming pinahirapan ng mga antingero na may mga kakaiba ding sandata sa pakikipaglaban. Mga kasama, tapusin na natin sila! Marami pa tayong gagawin!" Pagkasabi noon, walang pag-aalinlangang pumalibot muli ang mga ito sa kanila. Habang nangyayari yun, bumulong sa isipan ng dalawa si Ignatius at Nuria. "Bagwis, Dakila, sasapi kami sa inyong dalawa para magkaroon kayo ng espiritual na kalasaga sa inyong pisikal na katawan. Yun ay kung papahintulutan nyo lang kami na gawin ang bagay na yun." Salita ng dalawang maharlikang engkanto sa isipan ng dalawa. "Sige, Ignatius, Nuria!" Sa kanilang pagtugon sa mga ito, naramdaman nila ang pagpasok ng kung anong aura sa kanilang sistema at naramdaman din nila ang pagkakaroon ng ikalawang kaluluwa sa kanilang katawan. Yung mga braso nila noon ay nagkaroon ng mga tattoo o batok na parang mga sinaunang simbolo ng mga mandirigma. "Ganyan lang ba ang kaya niyong gawin? Ang palakasin ang antas ng inyong pisikal na lakas." Nakakamangha kayong dalawa. Marami na kaming nakalaban na gumagamit ng mga orasyon sa pagkikipaglaban. Ngunit naiiba kayong dalawa. Alam naming wala kayong alam sa lihim na karunungan. Dahil kanina pa tayong naglalaban ni isang orasyon ay wala kayong binitawan. Muling wika ng punong bangkilan habang nakapalibot ang angkan nito sa dalawa. Ang pagtingala sa sarili mong kakayanan ay nagdudulot ng pangmamalit mo sa ibang nilalang at isa itong kamalian. Di nyo kami kilala at di nyo sa ulado ang aming kakayahan. Ano bang hinihintay nyo? Umpisa na natin ang laban! Pagkasambit niya noon, agad niyang inihataw ang kanyang tabak sa isang bangkilan na nasa kanyang harapan na mabilis namang sinangga ng nilalang gamit ang mga braso nito na siya namang natagpas ng tamaan ng nagliliyab na tabak ni Bagwis. Paglaglag ng braso ng nilalang sa lupa, agad yung umapoy at naabo. Napaatras ang nilalang na yun sa kanya habang hawak-hawak ang naputol nitong braso habang umaatungal. Kasunod noon ang pagsugod naman ng tatlo pang bangkilan kay Dakila, kaya buong lakas niyang iwinasiwas ang kanyang tabak. Ngunit agad na umatras ang mga umatake sa kanya para umiwas. Ngumisi ang mga yun sa kanya, ngunit agad ding napahawak sa dibdib nang makaramdam ang mga yun ng hapde. Maya-maya pa, tumagas ang dugo ng mga yun sa dibdib. Nang napagtanto nila na nagtamo sila ng malubhang pinsala, nasugatan ng mga bangkilan sa di nila malamang dahilan. Biglang nanlaki ang mga mata noon, kasabay ng pagsuka ng dugo. "Ay, di mo naman kami tinamada?" tanong ng isa kay Dakila. "Yan ang hirap sa inyo eh.
Masyado nyo kaming minamaliit. Porke marami kayo. Akala nyo nakakalamang na kayo sa amin. Masyado kayong kampante sa bawat salita na sinasabi ng amo nyo. Naniniwala naman kayo sa ugok na yan. Seryosong tugon ni Dakila sa mga ipinakita nila. At sa mga ipinakita nila, mas lalong naghangad ang mga bangkilan na sila ay paslangin. Kaya naman di nagpatinag ang mga yun kay Bagwis at Dakila. Muli silang kinuyog ng mga ito, ngunit dahil sa lakas at abilidad nilang tangan, isa-isang nagsitimbwang ang mga bangkilan. Ang paligid nun ay halos magliwanag na. Dahil sa tuwing inihahataw ni Bagwis ang kanyang tabak, ang bawat parte ng katawan ng mga bangkilan na natatamaan noon ay nagliliyab na naglilikha ng pagkasunog ng mga damo sa paligid. Makalipas ang ilang minuto, tanging mga pag-atungal na lang ang naririnig sa paligid. Na nakahandusay sa lupa habang pinagmamasda ng unti-unting pagkatunaw ng kanilang katawan. At ang tanging natitirang nakatayo na lang noon sa mga nilalang ay ang pinakapinuno ng mga bangkilan. Duguan itong lumuhod sa harapan ng dalawa habang nagwiwi ka ng, "Marahil, ito na ang katapusan ng aming angkan. Di ko na kayang lumaban. Masyado kong minaliit ang inyong kakayahan. Pero di bale, ganun talaga ang buhay." Sige na, tapusin nyo na rin ako. Uwi ka ng punong bangkilan na halos di na makagalaw. Di mo na yan kailangang sabihin, demonyo. Ngunit ang paghiling mo ng kamatayan sa iyong kalaban ay isang kahihiyan na dadalhin mo hanggang kamatayan. Tugon ni Bagwis. Matapos noon, ang nagliliyab niyang tabak ay inilapat niya sa dibdib ng nilalang. Nakangisi pa noon sa kanila ang bangkilan na yun habang unti-unting nilalamon ng apoy ang katawan. Naabo na lamang yun na wala man lang pinakawalang tinig ng pagdurusa. Matibay ang isang to sambit ni Dakila. Sadyang ganyan, Dakila, kapag tilanggap mo sa sarili mo ang iyong kamatayan. Tugon ni Bagwis. Matapos ang laban ng halos inabot din ng 2 oras. Batid nilang madaling araw na dahil sa naramdaman na nila ang lamig ng paligid. Matapos ng mainit na labanan, medyo napagod ako dun kanina. Akalain mo yun? Kailangan pa natin ng tulong ni na Ignacios at Nuria para lang matalo sila. Uwi ka ni Dakila. Oo nga tol Sigurado akong marami pang mas malalakas na nilalang. At yun ang kailangan nating paghandaan. Maaring bukas o makalawa, may makasagupa na naman tayong mga kagaya nila. Salita ni Bagwis. At dahil sa malapit na nung mag-umaga, nag-umpisa na silang bagtasin ng daan kung saan nila nakita ang bakas ng daan ng mga tao sa gubat. Habang lumilipas ang oras, napapansin na nila ang pagliliwanag ng silangan. Hudyat na nalalapit na ang bukang liwayway. Sa kanilang paglalakad, nadapos sila sa medyo mataas na lugar kung saan natatanaw nila ang susunod na baryo. At nang mapatingin sila sa iba pang bahagi ng kanilang kinaroroonan, may natanaw silang isang maliit na baryo na may nakatirik na kabahayan
na gawa sa pinagtagpi-tagping mga dahon ng nyoga. At ang bubungan ay para lamang ipinatong na mga kugona. May mga naaaninag sila noon. May mga nakasindi pang mga gasera sa loob noon. Nakatayo ang mga bahay na yon sa medyo madilim na parte ng gubat. May mga naglalakihang puno at sa paligid ng maliit na baryong yun ay napakalago ng mga damo. Nagpasya sila nung bumaba doon. Nagbabakas sakaling may mahingan sila ng tubig o kahit anong magagamit nila sa kanilang paglilibot sa kanilang bayan. Nang marating nila ang lugar, pansin nila ang paglalabasan ng mga tao doon na waring alam ng mga ito ang kanilang pagdating. Nang naroroon na sila, pansin nilang purong mga babae ang naroroon. Wala silang nasipat ni isang lalaki, matanda man o bata. Kakapagtaka naman, wala ni isang lalaki sa kanila. Ano ba to? Baryo ng mga balo at mga dalaga. Pagbuhay-buhinasin ka nga naman, oh. Pabulong-bulong na wika ni Dakila. Huwag kang magpakampante sa mga nakikita mo, Dakila. Maraming nila lang mapanlin lang. Tugon naman ni Bagwis. Maya-maya pa, may lumapit sa kanilang isang ginang na may karga-kargang sanggol. At agad yung nakilala ni Bagwis. Alam niyang nakita na niya yon minsan. Paglapit nito sa kanila, agad itong nagwika ng, "Mga iho, anong may paglilingkod namin sa inyo? Naliligaw ba kayo o may sadya kayo sa aming baryo? Marahil nagtataka kayo kasi puro kami mga babae dito." Di pa kasi umuuwi ang mga lalaki ng aming baryo. Naghahanap kasi sila ng makakain namin dito. Hali kayo, tuloy muna kayo sa maliit naming baryo. Mapang-akit na wika ng ginang sa dalawa. Doon ay nakita din nila ang dalawang dalaga na kanilang sinundan nung nagdaang araw. Napahanga si Bagwis sa taglay na ganda nito. Ngunit di niya yun pinahalata. Siyempre, kinapitan niya noon sa balikat si Dakila at binulungan ng, "Tol, tandaan mo yung sinasabi ko sa iyo, ah." Bulong ni Bagwis kay Dakila habang tatapik-tapik sa balikat nito. Sa pagbalik ng ginang sa loob ng maliit na baryo, sumunod silang dalawa dito. Ngunit alisto sila noon upang makaiwas sa di inaasahang pangyayari. Pinapasok sila noon ng ginang sa isang kubo at pinaupo sa mga silyang gawa sa putol na katawan ng puno. Maya-maya, inabutan silang dalawa ng ginang ng kape. "Oh, mga iho, magkape muna kayo." Wika ng ginang habang nakangiti sa kanila. Pero bago nila yon higupin, nagtanong muna sila sa dalawa nilang engkantong kasama. Nang sabihin na mga itong ligtas higupin ang kape, agad nila yung linantakan ng paghigop. Ay ko, mainit." Napaso pa nun sa dila si Dakila, kaya medyo napatawa sa kanya ang ginang. "Oh, iho, dahan-dahan lang. Kakahango ko lang kasi niyan eh." Wika ng ginang. Oo nga naman, tol. Para kang sabik na sabik sa kape, ah." Salita naman ni Bagwis. Medyo nagugutom na rin kasi ako, tol eh. Kagabi pa tayong walang kain, di ba? Pasaring na wika ni Dakila sa ginang. "Ay, ganun ba? May pagkain ako dito. Saglit lang ah. At ipagahan ko muna kayo." Salita ng ginang, sabay tungo nito sa kusina. "Ano ka ba, tol? Pinakapi na nga tayo. Papakainin pa nila tayo." Parang dismayadong wika naman ni Bagwis habang kumakamot sa pisngi. "Ayos lang yan, tol. Ayaw mo nun? May nagmamagandang loob na pakainin tayo." Tugon ni Dakila. Makaraan ang ilang minuto, inilapag ng ginang sa mesa sa kanilang harapan ang dalawang pinggan na may lamang kanin na.
at isang tasang may lamang sinabawang pata ng baboy. Nang makita yun ng dalawa, biglang nanlaki ang kanilang mga mata, lalo na si Dakila, na di na napigilan ang pagbaliktad ng kanyang sikmura nang maalala niya sa pata ng baboy ang mga nakaharap nilang mga aswang na bangkilan. Mabilis siyang tumayo noon at lumabas ng kubo. At doon ay parang ang nagtawag siya ng uwak dahil sa pagkaramdam niya ng pagkadiri sa pagkain. Suka siya ng suka noon at pagtingin niya sa paligid, nakita niya ang mga babaeng nakatingin lahat sa kanya habang tumatawa ng bahagya. Kaya naman tumayo siya noon na para bang walang nangyari. Pagpasok niya muli sa kubo. "Oh, tol, sinisikmura ka ba? Ano? Kain na mo. Ang sarap mo. Malinamnam. Malasa pa." Wika ni Bagwis, sabay subo ng kanin, sabay higop ng sabaw. Masarap pa? Mula yan sa mga nahuhuling hayop ng mga lalaking mga ngaso dito sa aming baryo. Natutuwa akong nagustuhan nyo. Dahil sa kumakain na noon si Bagwis, agad na lumapit noon si Dakila sa mesa, sabay dampot ng kutsara. Tinikman niya noon ang sabaw ng pata at nang malasahan niya ito. Aba, o nga no. Ginang, ang swerte naman ho ng pamilya mo. Napakasarap niyo pong magluto. Salita ni Dakila, sabay mabilis na naupo sa harap ng mesa at kumain na. At habang kumakain sila noon, napasipat sila noon sa pintuan nang may pumasok dong dalawang dalaga. Napanganga ang dalawa sa kanilang nakita. Tapos di nila namalayan na nakangangan sila na nakatingin sa dalawang dalaga na may laman pa na kanin ang kanilang mga bunganga. Halos malaglag ang kanin noon sa bunganga ni Dakila. Alright! Yun mga kabagis ko. Ang lupit noon. Ang bagsik ng first 10 minutes natin mga kabagis ka. So, nagloko na naman tong dalawa eh. So, abangan natin ang part 7. Dahil dito, mag-shoutout tayo. Shoutout po kay Happy Listener from Jeddah. At sa super thanks na ibinigay niya nung nakaraan episode sa part 5 mga kabagis, si Happy Listener. Salamat kabagis ha. Shoutout din po kay Danny Gamboa Suarez. Shoutout po kay Lilia Punsalan. Shoutout po kay Braithheart Secandar. Shoutout po kay Fe Diaz. Shoutout po kay Andres Bonifacio. Shoutout din po kay Ariel Fernandez. Shoutout po kay Danny Boy. Shoutout din po kay Jezreel Isiderio. Shoutout po kay Regina Benavides. Yun mga kabagis ko. So ganun pa rin. Salamat sa suportang tunay.